sa inyo itong mga press briefings na nagaganap? Ano ho yan, sa amin, no? Wala kaming pag-uusap, pero I think it's just a matter of courtesy. Kung sino po yung nauna, handang maghintay yung isa. Ganun po, kung kami naman ang nauna, puputulin na ho namin kung kailangan na ilang tanong pa para naman bigyan sila ng pagkakataon. Ganun po, sa amin naman ang tingin namin na iyon ay tulong namin sa mga kababayan natin na in our own little way na mapaliwanag namin nangyayari. Ang i-assure ko lang po sa mamamayan, dahil bilang kami tinaguri ang tagapagsalita, ang amin po paliliwanag ay kung ano lang nangyayari sa floor. Yan po ang aming commitment, yan aming duty. Hindi po ako personally, ay sasabihin ko po, nalalabas doon. Kasi po ako naniniwala na dapat iangat natin ang maturity ng ating mamamayan na it will come at maaari pong hindi pa po ngayon, it will reach a point na ang mamamayan natin ay magiging mapanuri. Hindi na kailangan, baka nga umabot ang puto, hindi na dapat kami kailangan Because they will be able to assess situations sa sarili nila and then be able to conclude, tama ba yung conclusion ko? Ganun po. Pero Congressman Angara, meron pong ilan sa mga spokesperson nyo ang medyo nagiging biktima na nitong mga pag-aakusa na meron daw tagong yaman. Ano pong reaksyon nyo dito? Well, bilang spokesperson siguro, ang importante yung pinagsasabi namin, yung mensahe, hindi tungkol sa amin, tungkol dun sa grupo namin. Yung message namin ay dapat may kasalanan si Chief Justice Corona at dapat managot siya sa pamamaraan ng impeachment. So, sa amin, pag sa amin, sinasagot namin, pero hindi kami tumatagal doon. So Mike, naisip niyo po ba na talaga ang pagsulat sa SALN will forever be changed? At dapat talagang merong due diligence sa pagsulat ito sa House, sa Senado, sa Judiciary? Well, yun ang kagandahan nito, Bo and Cathy. Sa nangyayari natin, palagay ko mapapalakas yung mga institusyon. Yung pagpa-file ng SALN, yan ay bahagi ng ating proseso ng paghihingi ng pananagutan sa ating mga opisyal. Kaya ginawa yung Sagisag Law, kaya ginawa yung Anti-Graft and Corrupt Practices, yung 1987 Constitution. Yan ay bahagi po ng pananagutan ng isang opisyal. So kung mapaganda natin, kung mapalakas natin ito, napakaganda para sa ating lahat. Tanong ko lang po, sino po ba yung nagpe-prepara nitong SALN ni Chief Justice Corona? Ayan po, siyempre, mahirap at this point in time. Pag nakapirma ka po yan, kahit pa iba ang nag-type niyan, pinapatutuan mo po. Ganun po kasi yan sa batas. Ano? Pag ikaw ay pumirma, kahit po ako, kunyari, may sekretary, may pina-fill up po ako, yan po, pag pinirma ko, hindi ko po maitatanggi na ako po ang kung ano. Although iba ho ang nag-physically maaring nag-entrada po noon. Ganun po yun. Alright, mensahe nyo na lang po ngayong day 10 ng paglilitis. Unahin natin ang depensa. Ang masasabi ko lamang po, maging mapasensya po ang mamamayan. Kasi po, baka mamaya naiinip na kayo. Ika-10 araw na ho. Kung tutuusin po, 3 linggo na rin silang nakasalang at nakikinig sa atin. Maging mapasensya po sila. Pangalawa, maging mapanuri po sila. Matuto po sila makinig at ma-assess po nila kung ano yung dapat nilang kunin at hindi po dapat nilang kunin. Kung hindi nila kailangan makinig sa amin, huwag na lang po. Kasi minsan siyempre isipin ng tao, lalo na minsan may bahid na, mouthpiece yan ng Chief Justice So ano pang aasahan mong sabihin doon? So ang sinasabi ko po, yun lang ang duty namin, mapaalam sa publiko. Ngayon naman po, pag na-inform sila, make an informed conclusion. Para po tayo umusad bilang republika, kailangan po natin to. Bata pa po ako nung nag-people power. Nag-people power. Hindi po ba? Tapos nag-people power 2 pa po. Naalala nyo? Ngayon parang ayaw nang alalahanin yung people power 2 Hindi po dahil sa hinusga natin yung dati. Po? Ang sinasabi po natin, hindi po yan sa pabilisan. Bigyan ng pagkakataon kasi meron ako nakausap po na kaibigan. Siyempre, hindi naman lahat sang-ayon sa iyo Hindi po lahat sang-ayon. Sabi, bakit bang pinasok mo yan? Ganon. Bakit ba, For them, maybe this is an unpopular position. Pero sabi ko sa kanila, kailangan natin daanan at respetuhin ang proseso. Lagi na lang ba tayong ganon? Pag ayaw mo, umalis ka na riyan. Ayaw ka namin. Umalis ka na. Sa tingin namin may kasalanan ka. Siguro nga may kasalanan ka. We owe this not only to the public, but to our people in the coming generations. Yung punting ko doon. Well, maganda yung sinabi ni Attorney Tranquil, people power. Sa akin kasi ang tingin ko dito, people power ito. Pero dinaan lang natin sa ating mga institusyon. Wala tayo sa lansangan, walang mga tangke. Importante siguro lahat ng kababayan natin ay kasama dito dahil ito ay isang prosesong demokratiko. At siguro lahat tayo ay may interest na meron tayong hudikatura na matapat at walang kinikilingan at walang bahid dungis.
Maraming salamat po, Congressman Sani Angara and Attorney Tranquil Salvador III. Thank you. Salamat po. Salamat. Yes, sir. Salamat. Salamat. At sa puntong ito po, alamin natin ang sentimiento ng taong bayan tungkol dito sa paglilitis kay Chief Justice Corona. So pag kasi parang walang paglilinaw at isa pa medyo lalong tumatagal sa maraming mga ebidensya nilang hinaharap, lalong tumatagal lang kasi Sobrang bagal. Ang dami lang hinaharap na maliliit na ebidensya. Dapat ang gawin ng ating mga mababatas ay gawin nila na mas matibay na ebidensya para naman hindi nahihirapan na kung pinatatagal, wala nang nangyayari sa bansa natin kundi puro impeachment. At samantala, maganda itong naging interview natin dito sa mga spokespersons ng Defense and Prosecution. No? Mahalaga yung sinabi nila na although this is the 10th day, sana po kayo po mga manonood, alam po natin na nagiging technical po minsan itong paglilitis. Sana po ay wag po kayong mawala ng pasensya at narito naman po kami at itong ating mga legal experts para ipaliwanag sa kanila itong mga nagaganap dito. Sinasabi nga din ni Attorney Tranquil kanina na sana umabot sa punto na hindi na kailangan ng spokesperson at ganito na katalino ang mamamayan na pagtignan ang mga pangyayari. At sana nga dumating ang ating bayan sa puntong yan. Pero sa puntong ito naman, alamin natin yung mga kaganapan kahapon pa rin sa Day 9 ng paglilitis mula sa ulat na ito ni Bianca Piedad. Sa ikasyam na araw ng impeachment trial, ipinagpatuloy ang investigasyon sa mga ari-arian ng pamilya ni Chief Justice Renato Corona. 17 senator judges ang dumalo sa pagdinig. Unang tinawag sa witness stand si Benito Cataran, ang director ng Corporate Registration and Monitoring Department ng Securities and Exchange Commission. Kwinestyon ng presiding judge ang kinalaman ng testimonya ni Cataran sa paglilitis. Ipinaliwanag naman ng prosekusyon na aalamin nila sa SEC ang tungkol sa Basa Guidote Enterprises Incorporated kung saan nagkaroon ng cash advance transaction base sa SALN ni Corona. Samantala, halos patawa ng contempt of court si Megarold Senior Vice President for Sales and Marketing Noli Hernandez dahil nahuli itong dumating sa pagdinig. Dahil dito ay pinagutos ni Presiding Judge Juan Ponce Enrile na isaayos ang presentasyon ng mga testigo. Dapat yun, bago nila isalang yung witness nila, sasabihin sa kanya kung saan, ano yung kanyang deklarasyon. Pero yung tunay na deklarasyon, hindi mo tuturuan. Matapos ang pansamantalang suspensyon ng pagdinig, tinawag si Hernandez sa witness stand. Ayon sa prosekusyon, papatunay ni Hernandez na binili ng mag-asawang Renato at Cristina Corona ang Bellagio condo sa halagang 14.5 million pesos. This Bellagio property, Your Honor, was not reported or disclosed in Corona's SALN for 2009, in his SALN for 2010. Aminado naman si Hernandez na uncommon di umano ang pagbababa ng halaga, pero dahil may damage pa ang unit kaya nagkaroon ng diskwento. From 24 million, it's now adjusted to 19.6 million, Your Honor. So there was a reduction of about 5 million because that's how much it was going to cost us to have it redone. Sinabi naman ni Senator Judge Manny Villar na maraming pinagbabasehan ang pag-a-adjust ng presyo ng developer at normal lang umano ang 40% diskwento dito. May mga senator judges naman ang nagsabing hindi nila makita ang koneksyon ng issue ng diskwento at presyo sa Impeachment Article 2. May I know from counsel what is the relevance to Article 2 as to the failure to disclose? I cannot make the connection between the testimony that we are hearing today and have heard yesterday and how it impacts upon how we decide whether or not the SALN was disclosed or was inaccurate. Let go of the discount kasi wala po siya talaga sa articles of impeachment. Sinagot naman ito ng prosekusyon. Would like to find out whether or not the SALN as submitted by the Chief Justice includes the necessary amount of cash to answer for the improvements or for the repair of 5 million pesos. Nang tanungin naman si Hernandez kung batid nila ang bunomestrado ang kliyente para sa Bellagio penthouse. No, sir. No, sir. Whether it is Juan de la Cruz or anybody else, you would have reduced the price because of the condition
of the unit when it was sold. That's correct, sir. Duda naman si Senator Judge Serge Osmeña na magto-turn over ang isang developer ng isang damaged property, kaya ipinasusumite nito ang price list ng Bellagio property maging ang litrato ng damaged unit. Samantala, ipapatawag ng impeachment court sa mga susunod na araw ang engineering head ng Bellagio property at babalik din si Megaworld SVP Hernandez. Muli naman nilinaw ng presiding judge ang proseso ng impeachment bago tuluyang nag-adjourn ang pagdinig. Para sa People's Television, Bianca Piedad. Salamat, Bianca, doon sa wrap-up ng kahapon. Ngayon na, puntahan natin ang ating resident explainer, si Attorney Joey. Attorney Joey, nag-end tayo kahapon na hinihingi ng mga senador yung certain documents mula kay Mr. Hernandez ng Megaworld na nagpapatunay daw na may damage na naganap doon sa unit ni Chief Justice Renato Corona sa Bellagio. Ano po ba yung significance nito para sa atin? Magandang hapon, Gio. Magandang hapon, Kathy. Maraming ang oras ang nagugol tungkol dito sa mga papeles at dokumento na hinihingi ng mga senador kay Mr. Hernandez. Kasi ang paliwanag ni Mr. Hernandez mula sa Megaworld ay nireduce nila yung presyo mula 24 million to 19.5 million dahil daw na damage, nagkaroon ng bagyo at nagkaroon ng water damage yung condominium unit na binili sa Bellagio. Ngayon, sa aking palagay, kaya siguro hinihingi ng mga senador ito dahil napakalaki ng reduksyon sa presyo. Nagbawas ng 4.5 million sa original price. So ang katanungan, ganun ba kalaki yung damage talaga? Kaya hinihingi nila yung engineer's report para makita kung ano ba talagang nasira. Si Senator Osmeña, sinasabi niya na, alam mo, pag nagkaroon ng water damage dahil naulan na ng unit, hindi naman talaga ganun kalaki ang sira ng unit na ma-justify mo yung 4.5 million na reduction sa presyo. Gayon din, humihingi sila ng insurance claim report para mapakita magkano yung kinlaim nyo talaga sa insurance. Kapantay ba nito yung 4.5 million na sinasabi nyong binawas sa presyo? Tapos pangalawa na rin, humingi rin yata si Senator Osmeña ng prices ng iba't ibang unit na kapareho ng kalidad at ng laki doon sa unit na binili ni Chief Justice Corona sa Bellagio para maikumpara niya. Kasi kung tama na ang presyo ng ibang unit is talagang 24 million, then sa makatuwid, sa isip ng mga ibang senador, dapat ito ang naging fair market value. Dapat naging 24 million. Ibig sabihin nito, mas malaki pa yung aberya mula doon sa nilistang fair market value ni CJ Corona sa kanyang SALN kung ikukumpara dun sa tunay nga na fair market value based on the prices of other similar condominium units doon sa Bellagio. Tapos pangatlo, medyo nabanggit yata nung isang guest natin among the spokespersons na gusto ring matest ng mga senador, yung credibility ni Mr. Hernandez as a witness. Dahil gaya ng sinabi ni Senator Osmeña kagabi, parang maraming binibitawang salita ang witness na gusto niyang ma-verify, mapatunayan kung talagang accurate. Attorney Joey, kahapon din ay napagsabihan ni Senate President Juan Ponce Enrile itong mga abogado ng prosekusyon at sinabi, confer with your witness before the trial. Ngunit alam po natin na minsan ito pong tinatanong po sa cross-examination ng depensa, nakausap mo ba yung mga abogado? Ano ba yung pinag-usapan nyo? So, medyo to discredit, this is done to discredit the witness. So, ano po ba yung dapat talaga, kailangan po ba mag-usap talaga yung prosecution at yung witness o hindi po ba dapat? At ano lang po yung extent ng kanilang dapat maging pag-uusap? Maraming nagtatanong niyan, Kathy. Kasi pag ikaw ang, let's say, nasa prosecution, nasa panig ng prosecution,